Sa loob ng room 906 ng isang marangyang hotel, isang morenang tagapaglinis ang nakarinig ng isang nakamamatay na lihim, isang plano para patayin ang isang bilyonaryo. Dapat sana ay nanatili siyang hindi nakikita, ngunit ngayon, siya na lang ang tanging hadlang sa pagitan ng hustisya at isang perpektong krimen. Kung mahalaga sa iyo ang mga kwento tungkol sa katotohanan, sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung umaga, hapon o gabi na riyan sa inyo. Hindi gaanong nagsasalita si Janice sa trabaho. Natutunan niya sa paglipas ng panahon na ang katahimikan ay isang panangga. Nagtatrabaho sa gabi sa Grand Fairmont Hotel sa Midtown Manhattan na perpekto niya ang tahimik na mga ritual ng pagiging hindi nakikita, kung paano pumasok sa isang pasilyo nang hindi nakakakuha ng pansin, kung paano maglinis ng kalat ng mayayaman nang hindi kailanman ipinapakitang napapansin niya ito, at kung paano dumaan sa security nang hindi tinitingnan sa mata. Siya ay 34 na taong gulang, ina ng isang anak, at nasa 3 taon na niya sa Fairmont. Nakita na niya ang lahat, mga politikong bumubulong ng mga masasakit na salita habang natutulog, mga CEO na winawasak ang kanilang mga suite na parang mga estudyante, mga mag-asawang nag-aaway sa likod ng mga pintong malinaw na umalingaw-ngaw. Ngunit walang anuman sa mga iyon ang naghanda sa kanya para sa narinig niya sa labas ng room 906 isang Miyerkules ng gabi na nagsimula tulad ng iba. Nang gabing iyon, ang karpet ay bahagyang amoy brandy at bleach. Katatapos lang ni Janice na mag-alis ng alikabok sa mga ilaw sa dingding sa 9 na palapag. Aabutin na sana niya ang kanyang kariton nang may marinig siya, isang boses, mahina, lalaki, balisa. Hindi ito mula sa pasilyo, kundi mula sa bentilasyon sa dingding na nag-uugnay sa room 904, kung saan katatapos lang niyang maglinis, sa room 906. Luma ang mga bentilasyon ng hotel, idinisenyo para sa isang panahon kung kailan iba ang sirkulasyon ng hangin, ngunit dinadala nila ang tunog ng walang katulad. Sa una, binaliwala niya ito. Ang mga bisita ay bumubulong ng kung ano-anong kalokohan. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang boses ng isang babae na sumasagot. Makinis at malutong, na para bang bawat salita ay 2 beses pinili. Hindi Luis, sabi ng babae. Hindi siya naghihinala. Hindi kailanman. Kaya ito gagana. Naniga si Janice. Nakatayo siya sa harap ng kanyang kariton, hawak pa rin ng isang feather duster. Ang kanyang puso ay bahagyang kumabog, halos magalang. Dahan-dahan siyang sumandal, itinagilid ang kanyang ulo patungo sa bentilasyon. Ang boses ay pag-aari ni Vivian Campbell, asawa ng bilyonaryong financier na si Richard Campbell, na nanunuluyan sa hotel ng mahigit 1 linggo. Nilinis ni Janice ang kanilang suite tuwing umaga. Laging magalang si Vivian sa paraang hindi mainit. Ang kanyang salamat ay hindi kailanman umaabot sa mga mata. Natutunan ni Janice na huwag itong personalin. Ang ganoong uri ng mayaman ay hindi ka nakikita. Ngunit ang marinig siya ngayon sa pamamagitan ng bentilasyong iyon ay parang nakakakita ng isang tao sa salamin at napagtantong armado sila. Itataon natin sa retreat. Pagpapatuloy ni Vivian. Mag-isa siyang lilipad, walang katulong, isang kotse lang mula sa paliparan. Ang kailangan lang gawin ni Luis ay siguraduhin ang linya ng preno ay mukhang napudpud lang. Napigil ang hininga ni Janice. Nahulog ang duster mula sa kanyang kamay at tumama sa metal na kariton na may kalansing. Tumingin siya sa paligid. Ang pasilyo ay walang laman, tahimik, marmol lang at mga anino. Sa loob ng dingding, ang lalaking si Luis ay naglalakad-lakad. Ang tunog ng kanyang boses ay dumarating at nawawala sa bawat pag-ikot niya sa suite. Paano kung may magtanong? Sabi niya. Paano kung mali ang timing? Tumawa si Vivian, isang mahinang tunog na sa paanuman ay nagpakilabot kay Janice. Walang magtatanong, sabi niya. Hindi kailanman. Lalo na kapag namatay ang isang tao sa negosyo sa edad na 65. Buhay lang, di ba?
Umatras si Janice mula sa dingding, biglang naging mulat sa sarili niyang paghinga. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa ng masyadong mabilis. Ang mga ilaw sa pasilyo ay bahagyang kumislap sa itaas niya. Kailangan niyang umalis, ngunit ang kanyang mga paa ay nanatiling nakatanim. Hindi lang gulat ang pumigil sa kanya. Ito ay ang bigat ng desisyon. Ano ang gagawin mo kapag may alam kang hindi alam ng iba, ngunit ikaw ang huling taong paniniwalaan? Tiningnan niya ang kanyang kariton, pagkatapos ay ang tansong numero sa pinto, 906. Ang suite ay madilim, nakasara ang mga kurtina, walang galaw sa ilalim ng pinto. Malinaw niyang narinig ang lahat mula sa kanilang mga bibig. Hindi ito hula, hindi ito baka. Pinaplano nilang patayin si Richard Campbell. Ang una niyang naisip ay hindi kabayanihan, ito ay kaligtasan. Lumaki si Janice na natutunang huwag makialam sa mga bagay na hindi niya negosyo, lalo na sa mga bagay na kinasasangkutan ng mayayamang puti. Sasalubungin ka ng hinala o mas masahol pa. Ngunit may isang bagay sa paraan ng pagtawa ni Vivian sa kadalian ng pagsabi niya ng salitang mamatay na nagpaalab ng isang bagay sa dibdib ni Janice na matagal na niyang hindi naramdaman. Galit. Hindi malakas, hindi pasabog. Isang nagbabagang apoy lang ng mali ito at narinig ko. Hindi ko na ito maaaring hindi marinig. Humakbang siya patungo sa elevator, pagkatapos ay huminto. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at binuksan ang voice memos. Huli na. Wala siyang ebidensya, walang recording, alaala lang. Ang sarili niyang salita. Ang kanyang maitim na balat, ang kanyang uniforme sa paglilinis, ang kanyang estado bilang katulong. Sino ang makikinig? Ganun pa man. May isang bagay sa loob niya na alam na hindi niya maaaring magkunwaring hindi ito nangyari. Kinabukasan, tumayo si Janice sa lobby ng hotel. Pinagpapawisan ang mga palad sa strap ng kanyang bag. Mas maaga siyang sumakay ng tren, dumating 1 oras bago ang kanyang shift. Hindi siya nakatulog, hindi sinabi sa kanyang kapatid, hindi man lang nag-absent. Nakatayo lang siya roon, naghihintay, pinagmamasdan ang mga elevator. Eksaktong 8:30, lumabas si Richard Campbell mula sa isa sa mga ito, napapaligiran ng 2 katulong. Siya ay matangkad, mas matanda kaysa sa inaasahan niya ng malapitan, ngunit maayos ang itsura sa isang custom na navy suit at pilak na cufflinks. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod ngunit hindi masama ang ugali. Hindi siya nakatingin sa kanya. Walang dahilan para gawin niya iyon. Ngunit humakbang si Janice. Mr. B. Campbell, sabi niya, matatag ang boses. Lumingon siya, medyo nagulat. Ang kanyang mga katulong ay mukhang nalilito. Hindi umatras si Janice. Pasensya na po sa abala. Nagtatrabaho po ako rito. Naglilinis po ako ng mga kwarto sa 9 na palapag. Kahapon po ng gabi, may narinig po ako. Sa tingin ko po, kailangan ninyong malaman. Kumunot ang kanyang noo. Pasensya na, tungkol saan ito? Napalunok si Janice. Tungkol po sa asawa ninyo. Isang katulong ang humakbang, ngunit itinaas ni Richard ang kanyang kamay. Magpatuloy ka. Tiningnan siya ni Janice ng diretso sa mata. May binabalak po siya, sabi niya. Hindi ko po alam ang lahat ng detalye, pero narinig ko po siya. Nasa room 906 po siya kasama ang isang lalaki. Nag-uusap po sila tungkol sa isang biyahe, sa pagkasira ng preno. Tungkol po sa inyo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang lobby, na ilang segundo lang ang nakalipas ay parang malawak at malamig, biglang parang nagpipigil ng hininga. Tiningnan siya ni Richard, hindi nang may galit, hindi rin kawalan ng paniniwala, tahimik na pagkalkula lang na para bang ang kanyang mga salita ay mga piraso sa isang puzzle na ayaw niyang amining umiiral. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Salamat, sabi niya. Ako na ang bahala. At ganoon na lang, tumalikod siya at umalis. Nakatayo si Janice roon, ang alingaw-ngaw ng sarili niyang boses ay tumutunog pa rin sa kanyang mga tainga. Hindi siya sigurado kung ano ang inaasahan niya. Gulat, pagtanggi, pasasalamat.
Wala siyang nakuha sa mga iyon. Ngunit nasabi na niya sa kanya. At ngayon, nagbago na ang mundo. May isang mapanganib na bagay na kumikilos, nanigas si Janice. Nakatayo siya sa harap ng kanyang kariton, hawak pa rin ng isang feather duster. Ang kanyang puso ay bahagyang kumabog, halos magalang. Dahan-dahan siyang sumandal, itinagilid ang kanyang ulo patungo sa bentilasyon. Ang boses ay pag-aari ni Vivian Campbell, asawa ng bilyonaryong financier na si Richard Campbell, na nanunuluyan sa hotel ng mahigit 1 linggo. Nilinis ni Janice ang kanilang suite tuwing umaga. Laging magalang si Vivian sa paraang hindi mainit. Ang kanyang salamat ay hindi kailanman umaabot sa mga mata. Natutunan ni Janice na huwag itong personalin. Ang ganoong uri ng mayaman ay hindi ka nakikita. Ngunit ang marinig siya ngayon sa pamamagitan ng bentilasyong iyon ay parang nakakakita ng isang tao sa salamin at napagtantong armado sila. Itataon natin sa retreat, pagpapatuloy ni Vivian. Mag-isa siyang lilipad, walang katulong, isang kotse lang mula sa paliparan. Ang kailangan lang gawin ni Luis ay siguraduhing ang linya ng preno ay mukhang napudpud lang. Napigil ang hininga ni Janice. Nahulog ang duster mula sa kanyang kamay at tumama sa metal na kariton na may kalansing. Tumingin siya sa paligid. Ang pasilyo ay walang laman, tahimik, marmol lang at mga anino. Sa loob ng dingding, ang lalaking si Luis ay naglalakad-lakad. Ang tunog ng kanyang boses ay dumarating at nawawala sa bawat pag-ikot niya sa suite. Paano kung may magtanong? Sabi niya. Paano kung mali ang timing? Tumawa si Vivian. Isang mahinang tunog na sa paanuman ay nagpakilabot kay Janice. Walang magtatanong, sabi niya. Hindi kailanman. Lalo na kapag namatay ang isang tao sa negosyo sa edad na 65. Buhay lang, di ba? Umatras si Janice mula sa dingding, biglang naging mulat sa sarili niyang paghinga. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa ng masyadong mabilis. Ang mga ilaw sa pasilyo ay bahagyang kumislap sa itaas niya. Kailangan niyang umalis, ngunit ang kanyang mga paa ay nanatiling nakatanim. Hindi lang gulat ang pumigil sa kanya. Ito ay ang bigat ng desisyon. Ano ang gagawin mo kapag may alam kang hindi alam ng iba, ngunit ikaw ang huling taong paniniwalaan? Tiningnan niya ang kanyang kariton, pagkatapos ay ang tansong numero sa pinto, 906. Ang suite ay madilim, nakasara ang mga kurtina, walang galaw sa ilalim ng pinto. Malinaw niyang narinig ang lahat mula sa kanilang mga bibig. Hindi ito hula, hindi ito baka. Pinaplano nilang patayin si Richard Campbell. Ang una niyang naisip ay hindi kabayanihan. Ito ay kaligtasan. Lumaki si Janice na natutunang huwag makialam sa mga bagay na hindi niya negosyo, lalo na sa mga bagay na kinasasangkutan ng mayayamang puti. Sasalubungin ka ng hinala, o mas masahol pa. Ngunit may isang bagay sa paraan ng pagtawa ni Vivian. Sa kadalian ng pagsabi niya ng salitang mamatay, na nagpaalab ng isang bagay sa dibdib ni Janice na matagal na niyang hindi naramdaman. Galit. Hindi malakas, hindi pasabog. Isang nagbabagang apoy lang ng mali ito. At narinig ko. Hindi ko na ito maaaring hindi marinig. Humakbang siya patungo sa elevator. Pagkatapos ay huminto. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at binuksan ng voice memos. Huli na. Wala siyang ebidensya, walang recording. Alaala lang, ang sarili niyang salita, ang kanyang maitim na balat, ang kanyang uniforme sa paglilinis, ang kanyang estado bilang katulong. Sino ang makikinig? Ganoon pa man, may isang bagay sa loob niya na alam na hindi niya maaaring magkunwaring hindi ito nangyari. Kinabukasan, tumayo si Janice sa lobby ng hotel, pinagpapawisan ang mga palad sa strap ng kanyang bag. Mas maaga siyang sumakay ng tren. Dumating 1 oras bago ang kanyang shift. Hindi siya nakatulog, hindi sinabi sa kanyang kapatid, hindi man lang nag-absent. Nakatayo lang siya roon, naghihintay, pinagmamasdan ng mga elevator. Eksaktong 8:30, lumabas si Richard Campbell mula sa isa sa mga ito, napapaligiran ng 2 katulong. Siya ay matangkad, mas matanda kaysa sa inaasahan niya ng malapitan.
ngunit maayos ang itsura sa isang custom na navy suit at pilak na cufflinks. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod ngunit hindi masama ang ugali. Hindi siya nakatingin sa kanya. Walang dahilan para gawin niya iyon. Ngunit humakbang si Janice. "Mr. Campbell," sabi niya, matatag ang boses. Lumingon siya, medyo nagulat. Ang kanyang mga katulong ay mukhang nalilito. Hindi umatras si Janice. "Pasensya na po sa abala. Nagtatrabaho po ako rito. Naglilinis po ako ng mga kwarto sa ikasyam na palapag. Kahapon po ng gabi, may narinig po ako. Sa tingin ko po kailangan ninyong malaman." Kumunot ang kanyang noo. "Pasensya na, tungkol saan ito?" Napalunok si Janice. "Tungkol po sa asawa ninyo." Isang katulong ang humakbang, ngunit itinaas ni Richard ang kanyang kamay. "Magpatuloy ka." Tiningnan siya ni Janice ng diretso sa mata. "May binabalak po siya," sabi niya. "Hindi ko po alam ang lahat ng detalye, pero narinig ko po siya." Nasa room 906 po siya kasama ang isang lalaki. Nag-uusap po sila tungkol sa isang biyahe, sa pagkasira ng preno, tungkol po sa inyo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang lobby, na ilang segundo lang ang nakalipas ay parang malawak at malamig, biglang parang nagpipigil ng hininga. Tiningnan siya ni Richard, hindi nang may galit, hindi rin kawalan ng paniniwala. Tahimik na pagkalkula lang, na para bang ang kanyang mga salita ay mga piraso sa isang puzzle na ayaw niyang amining umiiral. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. "Salamat," sabi niya. "Ako na ang bahala." At ganoon na lang, tumalikod siya at umalis. Nakatayo si Janice roon, ang alingawngaw ng sarili niyang boses ay tumutunog pa rin sa kanyang mga tainga. Hindi siya sigurado kung ano ang inaasahan niya. Gulat, pagtanggi, pasasalamat. Wala siyang nakuha sa mga iyon, ngunit nasabi na niya sa kanya. At ngayon, nagbago na ang mundo. May isang mapanganib na bagay na kumikilos. Dumating ang kinabukasan ng walang awa. Hindi nakatulog ng tunay si Janice. Nakatulog siya sandali bandang madaling araw, ngunit nagigising bawat 30 minuto. Ginugulo ng pakiramdam na may kakatok, o mas masahol pa, na nakagawa siya ng isang pagkakamali na babaliktad sa kanyang buong buhay. Ang mga tunog mula sa silid ng hotel ng nakaraang gabi ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan na parang sirang pelikula, ang nakakakilabot na boses ni Vivian na nagsasabing hindi niya ito makikita. At si Luis na naglalakad-lakad at nag-aalangan, pinag-uusapan ang mga linya ng preno at aksidente. Gaano man karaming beses niyang ulitin ito sa kanyang isipan. Pareho ang konklusyon, balak nilang patayin si Richard Campbell at siya, isang taong hindi dapat makita o marinig, ay diretsong pumasok sa kanilang mundo. Nakaupo siya sa kanyang maliit na mesa sa kusina, suot pa rin ang uniforme ng hotel mula kagabi. Nakatitig sa isang basag na tasa ng kape na matagal nang lumamig. Ang hangin sa kanyang apartment ay mabigat, na para bang may hinihintay na mangyari. At nangyari nga. Eksaktong 9:20, tumunog ang buzzer ng kanyang apartment. Nagulat siya nang husto na natabig niya ang tasa. Ang maitim na likido ay tumapon sa gasgas na linoleum na parang dugo. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang naglalakad siya papunta sa pinto. Sa labas ay isang lalaking nakaitim na suit, may hawak na makapal na puting sobre. Walang ekspresyon, walang name tag, ang hindi mababasang profesionalismo lamang na mas gusto ng mga makapangyarihan na ipadala sa halip na aktwal na makipag-ugnayan. "Miss Janice Rhodes?" tanong niya. Nang tumango siya, iniabot niya sa kanya ang sobre ng walang anumang salita at tumalikod para umalis. Walang paliwanag, walang konteksto, nawala na lang. Isinara niya ang pinto at tinitigan ang sobre. Wala itong marka maliban sa kanyang pangalan na maayos na nakasulat sa itim na tinta. Ang kanyang pangalan, wala nang iba. Ang papel ay mas makapal kaysa karaniwan, mamahalin. Binuksan niya ito, kumakabog ang puso at inilabas ang laman, isang nakatuping liham
At sa ilalim nito, isang makintab na tansong susi na nakadikit sa isang makapal na kulay krema na card na may address na naka-emboss sa ginto. Greenhurst Towers, Unit 21B, Midtown West. Maikli ang liham, nakasulat sa makinis na pagkakasulat. Miss Rhodes, salamat. Nagsalita ka noong maaari kang manahimik. Ang ganoong uri ng katapangan ay nararapat na kilalanin. Naniniwala ako sa pagbabalik ng respeto kung saan ito nararapat. Ituring mo itong isang kilos, hindi isang obligasyon. RC. 2 beses niya itong binasa. Ang pirma ay mga inisyal lamang, ngunit walang duda kung kanino ito galing. Si Richard Campbell. Ang parehong lalaki na halos hindi kumibo noong nakaraang umaga, na umalis ng walang anumang ingay. At ngayon, ito. Isang susi sa isang high-rise na apartment sa isa sa pinaka-eksklusibong gusali sa lungsod. Naglilinis na si Janice sa Greenhurst dati sa isang pansamantalang rotasyon. Iyon ay mga kondo na hindi mo man lang dadaanan maliban kung nakasuit ka o nagtutulak ng stroller na mas mahal pa sa iyong upa. Bahagyang umikot ang silid habang sinusubukan niyang intindihin ito. Ano ang ibig sabihin nito? Bayad ba ito? Minamanmanan ba siya? Ito ba ay hush money o proteksyon? Tiningnan niya muli ang card at ang liham. Ang tono ay hindi mapilit. Kung mayroon man, parang nagpapasalamat ito. Ngunit iyon lang ang nagpagulo lalo. Bandang tanghali, nag-buzz ang kanyang telepono. Isang numerong hindi niya kilala. Sandaling nag-hover ang kanyang daliri sa screen bago niya sinagot. Miss Rhodes? Ang boses ay kalmado, lalaki, magalang. Ang pangalan ko po ay Alan. Katulong po ako ni Mr. Campbell. Pinakiusapan niya po akong samahan kayo sa bagong unit kung gusto ninyong bisitahin ito ngayon. Hindi siya nagsalita sandali. Ligtas po ba? Tanong niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Huminto si Alan. Opo ma'am, sa inyo po ang unit. Gusto pong masigurado ni Mr. Campbell na komportable kayo. Walang anumang kondisyon. Nag-aalangan siyang pumayag. Isang bahagi niya, ang kailangang makita ito ng sarili niyang mga mata para maniwala na totoo ito. Pagsapit ng 1 to 30, isang itim na sedan ang huminto sa harap ng kanyang gusali. Lumabas si Alan, nasa kalagitnaan ng 40s, nakasuot ng simpleng charcoal blazer at makintab na sapatos. Binuksan niya ang pinto sa likod para sa kanya at pumasok siya. Naramdaman ang hindi pamilyar na katad sa kanyang likod. Tahimik ang biyahe. Hindi nagpilit si Alan na makipag-usap at para doon nagpapasalamat siya. Nang dumating sila, tinaasan ng doorman sa Greenhurst Towers ang kanyang kilay habang papalapit siya. Hindi siya bastos, eksakto, naghihinala lang na para bang hinihintay niyang ipaliwanag kung bakit siya, isang babaeng morena na nakasimpleng slacks at sapatos na patag, ay naglalakad patungo sa front desk na may keycard sa kamay. Nandito po ako para tingnan ang Unit 21B, pantay niyang sabi. Pangalan, Janice Rhodes. Tiningnan siya nito bago may i-type sa screen. Tahimik na nakatayo si Alan sa tabi niya, walang inaalok na paliwanag. Hindi lumambot ang kilos ng doorman. Sa halip, hiniling niyang makita ang kanyang ID. Ibinigay niya ito nang walang protesta. Masusing sinuri niya ito. Mas matagal kaysa sa kinakailangan. Pagkatapos ay ibinalik at suminyas patungo sa elevator. Habang paakyat sila, nanatiling nakatingin sa unahan si Janice. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa harap niya. Naramdaman niyang sumulyap si Alan ng 1 beses o 2 beses, ngunit wala siyang sinabi. Nang bumukas ang mga pinto sa isang pribadong pasilyo na may iisang pinto, dahan-dahan siyang lumabas. Iniabot sa kanya ni Alan ang card at umatras. Sa inyo na po yan, simpleng sabi niya. Binuksan niya ang pinto at itinulak ito. Ang apartment ay tahimik, puno ng natural na liwanag. Ang mga bintana mula sahig hanggang kisame ay nagpapakita ng isang panorama ng lungsod, malawak at kumikinang. Ang hangin ay amoy bagong pintura at citrus wood polish. Ang kusina ay makintab. Ang mga muebles ay moderno at elegante.
May isang naka-frame na itim at puting larawan sa isang console table sa tabi ng pinto, ang Central Park sa taglamig. Walang magarbo, pinag-isipan lang. Dahan-dahang naglakad si Janice mula sa isang silid patungo sa isa pa. Ang silid tulugan ay malinis, may malambot na kulay abong linen at isang tanawin na nagparamdam sa kanya na maliit at hindi nakakapit. Sa banyo, isang puting tuwalya ang may mga tupi pa mula sa linen company. Sobra-sobra ang lahat. Hindi sa isang marangyang paraan, kundi sa isang nakakalitong paraan. Hindi siya bagay dito. Naramdaman niya iyon sa kanyang gulugod. Nanatili si Alan sa tabi ng pinto. Magalang. Sa wakas, sinabi niya, "Sabi po ni Mr. Campbell, walang inaasahan, ngunit kung kailangan ninyo ng anuman, tatawagan ko po kayo." "Bakit po niya ito ginagawa?" tanong ni Janice. Matagal siyang tiningnan ni Alan. "Hindi ko po alam ang lahat," sabi niya. "Pero naniniwala po akong nirerespeto niya ang mga taong kumikilos habang ang iba ay hindi. Bihira po yon." Dahan-dahan siyang tumango. Tuyo ang kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya wala siyang sinabi. Nang gabing iyon, pabalik sa kanyang lumang apartment, naupo si Janice sa gilid ng kanyang kama. Ang Greenhurst keycard ay nasa kanyang palad. Mas mabigat na ito ngayon. Hindi parang isang regalo. Parang isang desisyon, hindi niya agad nakilala ang numero. Kumislap ito sa kanyang screen bandang 7:15 ng umaga habang nagsasalin siya ng maligamgam na kape sa isang basag na puting tasa. Ang kanyang mga daliri ay nag-atubili sa ere, nag-hover sa ibabaw ng counter. Sandaling inisip ni Janice na hayaan na lang itong tumunog, ngunit may nanikip sa kanyang dibdib. Isang pagkaalam. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kamiseta, pinakalma ang kanyang hininga at sumagot. "Hello." Ang boses sa kabilang linya ay hindi nagmamadali o malamig. Ito ay kalmado, mahina, at matatag, yung uri ng boses na nagpapaupo ng tuwid sa mga tao. "Miss Rhodes, ito si Detective Raphael Carlton, NYPD. Umaasa akong papayag kang pumarito ngayon. May ilang tanong lang ako. Tungkol ito kay Mr. Richard Campbell." Nanuyo ang kanyang bibig. "Siya, ayos lang po ba siya?" "Maayos siya," tiniyak ni Carlton, bagamat may isang paghinto na sapat ang haba para mapansin. "Naging kooperatibo siya. Yun lang ang masasabi ko sa telepono. Mas makakapag-usap tayo ng personal. Hindi ka nasasangkot sa gulo, ma'am, pero importante ito." Importante. Ang salitang iyon ay nanatili sa kanyang mga tainga sa buong biyahe papuntang downtown. Ang pagsakay sa subway, nakaraniwang isang nakakainip na paglalakbay kasama ang mga estranghero at mabahong hangin, ay naging mabigat, parang may kuryente. Ang kanyang mga iniisip ay magulo tungkol sa nakaraang gabi. Ang sobre, ang apartment, ang paraan ng pagtingin sa kanya ng doorman na parang hindi siya bagay doon. At ngayon, isang detective. Nakaupo siyang tahimik, magkakrus ang mga binti, ang puso ay kumakatok sa kanyang mga tadyang na parang tahimik na alarma. Ang presinto sa East 96th ay hindi ang inaasahan niya. Malinis, tahimik, may mga dingding na kulay asul-abo at ang malayong tunog ng mga takong na kumakalansing sa sahig. Isang batang opisyal ang naghatid sa kanya sa dalawang secured na pinto at sa isang mahabang pasilyo na bahagyang amoy kape at toner ng photocopier. Tumayo si Detective Carlton nang pumasok siya. Mga nasa kalagitnaan ng 50s, katamtaman ng taas, may pilak sa kanyang sentido at mukha na parang nakakita na ng maraming sinungaling. Hindi niya iniabot ang kanyang kamay, baka dahil sa COVID protocol o ugali, ngunit magalang ang kanyang tango. "Salamat sa pagpunta, Miss Rhodes. Maupo ka." Maingat siyang naupo, ang kanyang kamay ay nasa kanyang kandungan. "Naiintindihan ko pong nakausap ninyo si Mr. Campbell kamakailan," sabi niya, dumudulas sa upuan sa tapat niya. "Sa Prescott Grand." Tumango siya. "Binalaan ko po siya tungkol sa isang bagay na narinig ko." "Binalaan mo siyang huwag ituloy ang kanyang biyahe," sabi ni Carlton, hindi tumitingin sa kanyang mga tala. "Naaalala mo ba ang eksaktong mga salitang ginamit mo?"
Sinabi ko po sa kanya na nasa panganib siya, na ang kanyang asawa, na may gustong mawala siya. Pinag-aralan siya ni Carlton sandali, pagkatapos ay bahagyang sumandal. Miss Rhodes, magiging direkta ako sa'yo. Kinansela ni Mr. Campbell ang biyaheng iyon. Maaaring nailigtas ng desisyong iyon ang kanyang buhay. Nanikip ang lalamunan ni Janice. Hindi siya sigurado kung nakinig ito. Ngayon, nagpatuloy si Carlton. Ang boses ay tahimik ngunit matatag. Kailangan kong maging napakatapat ka sa akin. Narinig mo ba ang pangalang Louis na binanggit? Dahan-dahan siyang tumango. Opo, ang babae, ang kanyang asawa. Sabi niya, hindi hahayaan ni Louis na may mangyari. May isinulat si Carlton. Pagkatapos ay huminga ng malalim at sumandal. Matagal na naming iniimbestigahan si Mrs. Vivian Campbell at itong si Luis de Locua. Karamihan ay mga krimen sa pananalapi, ngunit kamakailan, naging mas madilim ang mga bagay. Lumapit sa amin si Richard noong nakaraang linggo. Sabi niya, pinaghihinalaan niyang sangkot ang kanyang asawa sa ilang offshore fraud. Hindi namin inaasahan na aabot ito sa ganito. Tinitigan siya ni Janice. So, talagang papatayin niya siya? Sa tingin namin, sabi ni Carlton, ngunit ang patunayan ito ay ibang usapan. At kung malaman niyang sangkot ka, maaaring maging mapanganib. Isang kilabot ang gumapang sa kanya. Bakit po niya ako hahabulin? Isa lang po akong katulong. Bahagyang lumambot ang tingin ni Carlton. Dahil gumawa ka ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Nagsalita ka. Karamihan sa mga nasa posisyon mo ay hindi gagawin iyon. Nagiging kapansin-pansin ka ngayon. Nagkaroon ng paghinto. Inabot niya ang isang folder. Pagkatapos ay huminto, pinagmamasdan siya. Miss Rhodes, maaari ba akong magtanong ng isang bagay na personal? Tumango siya. Ilang beses sa buhay mo na nakakita ka ng isang bagay na mali at nanahimik dahil alam mong walang maniniwala sa'yo? Napapikit siya, nabigla. Bumukas ang kanyang bibig, pagkatapos ay nagsara. Hindi ka ang unang taong binaliwala dahil sa iyong itsura, kung saan ka nagtatrabaho o kung gaano karaming pera ang wala sa'yo, sabi ni Carlton, muling sumandal. Ngunit sa pagkakataong ito, narinig ka. Mahalaga iyon at maaaring mas mahalaga pa kaysa sa inaakala mo. Nagkaroon ng katahimikan, yung uri na hindi pumipilit kundi nag-aanyaya ng pag-unawa. Tiningnan ni Janice ang kanyang mga kamay. Sinusubukan niyang pigilan ang mga ito sa panginginig, ngunit tumama sa kanya ang emosyon. Hindi takot ngayon, kundi ang tahimik at mabigat na bigat ng pagiging nakikita. Nilinis ni Carlton ang kanyang lalamunan at itinulak ang folder patungo sa kanya. Sa loob nito ay ilang bagay na dapat mong malaman. Background ni Luis, mga record, walang opisyal, ngunit sapat para magkaroon ka ng ideya kung sino ang iyong kaharap. Hindi pa niya ito binuksan. Wala kang obligasyong gumawa ng ano paman, dagdag niya. Ngunit nagtitiwala sa iyo si Mr. Campbell, hindi iyon biro. At sa totoo lang, kailangan namin ng mga matang tulad ng sayo. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi ko po alam ang ginagawa ko. Walang nakakaalam hanggang sa gawin nila, sabi ni Carlton. Bahagya siyang ngumiti, pagod, ngunit mabait. Hindi ka nag-iisa rito, Janice. Ngunit kung mananatili ka, kailangan mong maunawaan ang mga panganib. Ang mga taong tulad ni Vivian ay hindi patas maglaro. Hindi nila iniisip na ang mga patakaran ay para sa kanila. Sa wakas ay tiningnan ni Janice ang folder. Dumampi ang kanyang mga daliri sa gilid. Anong susunod na mangyayari? Tumayo si Carlton. Mahigpit namin silang binabantayan, ngunit kung may mas masahol pa silang binabalak, kung may ebidensya, kakailanganin namin ng tulong para hanapin ito. Maingat, tahimik. Makikipag-ugnayan ulit ako sa'yo. Ngunit hanggang doon, maging matalino ka. Huwag kang makikipag-usap sa sino mang hindi mo kilala. At kung may kakaiba kang maramdaman, tawagan mo ako agad. Tumango siya. Nang umalis siya sa presinto,
Ang langit ay kulay abo dahil sa hamog ng hapon. Maingay ang mga kalye gaya ng dati, ngunit lahat ay parang mas matalas, na para bang tinitingnan niya ang lungsod mula sa isang bagong lugar. Hindi mas mataas, hindi mas mababa, mas malinaw lang. Sa biyahe pa uwi sa tren, binuksan niya ang folder. Mga larawan ni Luis, isang rap sheet mula sa maraming taon na ang nakalipas, mga ugnayan sa negosyo sa mga offshore account, isang malabong surveillance still, siya at si Vivian sa isang lobby ng hotel sa Turks and Caicos, magkalapit ang mga mukha, nakangiti. Nang gabing iyon, naupo si Janice sa kanyang bagong kusina. Ang mga marmol na counter ay hindi nagagalaw, ang wine fridge ay umuugong na parang isang alien. Nagbago na ang kanyang mundo at hindi niya masabi kung pumasok ba siya dito o kinaladkad. Ngunit isang bagay ang sigurado, may gustong mamatay si Richard Campbell. Pinigilan niya iyon. Ngayon, alam na nila ang kanyang pangalan at hindi nila ito malilimutan. Ang pasilyo sa labas ng apartment 1504 ay tahimik, halos masyadong tahimik para sa kalagitnaan ng umaga sa isang gusaling buhay na buhay tulad ng Greenhurst Towers. Nakatayo si Janice na nanigas sa likod ng pinto, isang kamay sa deadbolt. Ang isa ay nakadikit sa kahoy na para bang sinusubukang maramdaman ang presensya ng lalaking kakatok-lang. Hindi niya ito pinapasok sa buzzer. Walang tawag mula sa front desk, walang babala. Ngunit kilala niya ang boses na iyon. Ito ay matatag, mas matanda, puno ng awtoridad at isang bagay pa, pagod marahil o ang bigat ng masyadong maraming taon ng pagdadala ng mga lihim. Miss Rhodes, si Richard Campbell ito. Kailangan ko ng ilang minuto ng iyong oras, pakiusap. Napigil ang hininga niya sa lalamunan. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang malamig na bugso, kahit na inaasahan niya o marahil kinatatakutan, ang sandaling ito mula pa noong araw na narinig niya ang kanyang asawa na nagbabalak ng kanyang pagpatay. Dahan-dahan niyang binuksan ang kandado. Bawat kalansing ng metal ay malakas sa katahimikan. Nang buksan niya ang pinto, nakatayo roon si Richard. Hindi tulad ng bilyonaryong nakikita lang niya sa mga makintab na larawan sa press, kundi tulad ng isang taong wala sa lugar. Ang kanyang Amerikana ay bahagyang gusot, may anino ang mga mata, isang paninigas sa kanyang postura na para bang hindi siya nakatulog ng maayos sa loob ng maraming araw. Salamat sa pagbubukas ng pinto, sabi niya. Mas mahina ang boses ngayon, mas maingat. Tumabi si Janice, sininyasan siyang pumasok at isinara ang pinto sa likuran nila. Kumilos si Richard ng may deliberasyon. Ang mga mata ay sinusuri ang silid ng walang paghusga. Sa wakas, tumuon ang kanyang tingin sa kanya. Mayroon kang lahat ng dahilan para hindi magtiwala sa akin, Janice. Naiintindihan ko iyon. Ngunit pumunta ako rito dahil may mga bagay na kailangan mong malaman. Dahan-dahan siyang tumango, nakahalukip-kip, naninigas ang panga. Nakikinig po ako. Napabuntong hininga siya at naupo sa maliit na sopa, hindi inanyayahan ngunit hindi bastos. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, hindi dahil sa kayabangan kundi dahil sa edad o marahil dahil sa bigat ng emosyon. Hindi naupo si Janice. Nanatili siyang nakatayo malapit sa kitchen island, pinagmamasdan siya na parang isang lawin, hindi sigurado kung mas galit ba siya o mausisa. Kilala ko ang tatay mo, sabi ni Richard sa wakas. Si Lawrence Rhodes. Magkasama kaming lumaki sa Bedford-Stuyvesant, nag-aral sa PS48. Hindi kami mapaghiwalay hanggang sa hindi na. Bumagsak ang kanyang mga braso. Matagal na niyang hindi naririnig na may nagsasabi ng buong pangalan ng kanyang ama ng ganoon na parang may kahulugan ito. Kumakabog na ngayon ang kanyang puso at hindi dahil sa takot. Kayo? Kilala niyo po siya? Tumango si Richard. Mas kilala kaysa sa sarili ko sa isang panahon. Magkasama kaming mga bata, tumatawa sa parehong mga guro, naglalaro ng stickball sa mga iskinita. Sumisingit sa mga sinehan kapag may barya kami. Mas matalino siya sa aming lahat.
Hindi sa isang maingay na paraan, kundi yung uri ng talino na nagpapatitiwala sa'yo. Hindi siya nagyayabang. Alam lang niya ang mga bagay. Malinaw niyang nakikita ang mga tao. Kayang-kaya niyang basahin ang isang kasinungalingan mula sa kabilang panig ng silid. Nanikip ang lalamunan ni Janice. Hindi niya gaanong naaalala ang kanyang ama bago ito namatay. Mga kislap lang, ang kanyang tawa, ang amoy ng cologne, ang kanyang malalaking kamay na bumubuhat sa kanya na parang wala siyang timbang. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na umabot sa kanyang mga taon ng pagiging teenager na parang isang bitak na ayaw kilalanin ng sinuman. Kung gayon, dapat, alam niyo po, sabi niya, mas matalas ang boses ngayon, na sinabi nilang naglustay siya ng pondo, na namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan habang iniimbestigahan, na nagbubulungan ang mga tao na parang isinumpa kami. Tumingin sa malayo si Richard sandali, naninigas ang panga. Alam ko ang sinabi nila. Alam ko ang isinulat nila. Ngunit alam ko rin na kasinungalingan iyon. Walang ninakaw ang tatay mo. Pinatahimik siya dahil masyado siyang napalapit sa isang bagay na hindi niya dapat nakita. At naniniwala akong nasa likod nito ang pamilya ng asawa ko. Naging napakatahimik ng silid. Maging ang ugong ng refrigerator ay parang malayo. Tinitigan siya ni Janice, sinusubukang pagtugmain ang mga salita sa lalaking nagsasabi nito. Hindi emosyonal si Richard, hindi sa paraang tulad ng ibang tao kapag inaalala ang lumang pighati, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang kanyang boses ay hindi kailanman nanginig, ngunit bumaba ito sa tono na parabang binibigatan. May nahanap siya, pagpapatuloy ni Richard, maraming taon na ang nakalipas. Noong nagtatrabaho siya sa financial division ng Harlow Group, ang kumpanyang itinayo ng biyenan kong lalaki. Malinis ito sa papel, ngunit sa ilalim, naglalaba ito ng pera sa pamamagitan ng mga shell corporation, mga overseas account, mga kontratang hindi naman umiiral. Ipinagbigay alam ni Lawrence ang mga hindi pagkakapare-pareho. Tahimik sa una, pagkatapos ay mas agaran. Sinabi niya ito sa nanay mo, at isang araw, nawala na lang siya. Pero bakit hindi po kayo nagsalita? Basag ang boses ni Janice. Sa lahat ng mga taong ito, hinayaan niyo silang sirain siya. Hinayaan niyo kaming isipin na siya ay... Dahil duwag ako, simpleng sabi ni Richard. Dahil hindi ko alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Dahil sinubukan kong labanan ito ng tahimik mula sa loob, iniisip na kung aakyat lang ako ng sapat na mataas, maibabalik ko ang nagawa. Ngunit hindi ganoon gumagana. Pinoprotektahan ng kapangyarihan ng sarili nito. Nang mapagtanto ko iyon, huli na ang lahat. Patay na ang tatay mo. At naisip kong ang pinakamagandang magagawa ko ay panatilihin kang ligtas. Sinundan ko ang buhay mo mula sa malayo. Sinigurado kong hindi nawala sa nanay mo ang bahay. Binayaran ang balanse ng hindi nagpapakilala bawat buwan. Gusto kong makipag-ugnayan, ngunit ano ang sasabihin ko? Pasensya na, namatay ang tatay mo dahil mga halimaw ang mga biyenan ko? Hindi iyon makakatulong sa'yo na gumaling. Huminto siya, hinahayaang manatili ang mga salita. Pagkatapos ay idinagdag niya, sinubukan kitang hanapin pagkatapos pumanaw ng nanay mo. Talagang sinubukan ko. Kumuha ako ng isang tao, ngunit malamig na ang trail. Lumipat ka, nagpalit ng numero. At baka isang bahagi ko. Baka hindi ako nagsikap ng husto dahil natatakot ako. Natatakot sa sasabihin mo, natatakot sa makikita ko sa iyong mga mata. Ngunit nang lumapit ka sa akin noong umagang iyon sa lobby ng hotel, nang binalaan mo ako, alam ko. Alam kong ikaw iyon. At na may utang ako sa'yo na higit pa sa kaligtasan. May utang ako sa'yo ng katotohanan. Ang galit sa dibdib ni Janice ay matalas, ngunit sa ilalim nito ay isang bagay na mas masahol pa. Pag-unawa. Nakikita niya ang katotohanan sa kanyang mukha. Hindi yung uri na isinisigaw mo ng malakas, kundi yung uri na tahimik mong pinamumuhayan sa loob ng maraming taon
dahil anumang mas malakas ay sisira sa'yo. Sa wakas ay naupo siya sa tapat niya, ang mga braso ay malambot sa kanyang kandungan. So, ano ngayon? Sasabihin niyo po ito sa akin at magpapatuloy lang ako sa pagkukunwari? Dapat ba akong magpasalamat na hindi niyo kami hinayaang magutom habang binubura ng mundo ang pangalan ng tatay ko? Hindi, sabi ni Richard at sumandal, ang mga siko sa kanyang mga tuhod. Dapat mong maunawaan kung ano ang iyong kinakaharap. Dahil ang parehong mga taong naglibing sa iyong ama ay narito pa rin, nilalaro pa rin ang parehong laro. At ngayon, nakikita ka nila. Pagkatapos ng ginawa mo sa hotel, pagkatapos ng babalang ibinigay mo sa akin, nasa radar ka na nila. At susubukan ka rin nilang burahin kung kinakailangan. Tiningnan niya siya, gulat. Ang kanyang isip ay hindi makasabay sa emosyonal na pagbabago mula sa galit patungo sa pighati, patungo sa takot. Pakiramdam niya ay hindi na solido ang sahig sa ilalim niya. So, pumunta po kayo rito para takutin ako? Hindi, tahimik niyang sabi. Pumunta ako rito para sabihin sa iyo ang katotohanan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ko sila hahayaang makatakas. Ngunit hindi ko ito magagawa nang wala ka. Ang katahimikan ay nakabitin sa silid na parang hamog. Pagkatapos ay dinukot ni Richard ang kanyang Amerikana at inilabas ang isang maliit na velvet na supot. Sa loob ay isang manipis na gintong kadena na may palawit, luma, gasgas at pudpod, ngunit hindi maikakailang pamilyar. Napigil ang hininga ni Janice. Sa tatay ko yan, bulong niya. Tumango si Richard. Iniwan niya ito sa bahay ko noong gabi bago siya namatay. Itinago ko ito. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil hindi ko kayang bitawan. Ngunit sa tingin ko, dapat nasa iyo na ito ngayon. Dahan-dahang kinuha ni Janice ang palawit. Nanginginig ang mga daliri. Hinaplos niya ang pudpod na ibabaw. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan niyang tumulo ang mga luha. Hindi malakas o dramatiko, tuloy-tuloy lang. Hindi nagsalita si Richard. Sumandal lang siya at hinayaang magdalamhati. Nang sa wakas ay tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay pula, ngunit malinaw. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay may bakal. Kung gagawin natin ito, gagawin natin ng tama. Hahanapin natin ang katotohanan. Ilalabas natin ito. Hindi lang para sa tatay ko, para sa lahat ng ito, para sa lahat ng itinago nila. Tumango si Richard, at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, may pahiwatig ng ginhawa sa kanyang mukha. Eksakto yan ang inaasahan kong sasabihin mo. Sa labas ng bintana, bahagyang lumihis ang araw pakanluran, nag-iiwan ng mas mahahabang anino sa sahig. Sa loob ng apartment, dalawang taong hindi dapat maging magkaalyado ang nakaupo sa tapat ng isa't isa, pinagbigkis hindi ng dugo o utang, kundi ng katotohanan at ng tahimik at mapanganib na pangako ng hustisya na hindi pa naibibigay. Ang ulan na nagbabanta buong araw ay sa wakas ay bumuhos na ng malakas ng isara ni Janice ang pinto sa likuran ni Richard. Tumayo siya sa katahimikan sandali, nakatalikod sa pinto. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa hawakan, sinusubukang iproseso ang lahat ng kanyang sinabi. Ang pagkamatay ng kanyang ama, isang sugat na ilang taon niyang ibinaon sa ilalim ng bigat ng trabaho at routine, ngayon ay biglang buhay muli, sariwa at maingay sa kanyang isipan. Ang tunog ng bagyo sa labas ay humalo sa alingawngaw ng boses ni Richard, ang kanyang pag-amin tungkol sa kanyang ugnayan sa kanyang ama. Ang kanyang paniniwala na ang aksidente sa sasakyan ay hindi aksidente at ang matagal nang nakabaon na koneksyon sa kadiliman ng pamilya Campbell. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa armchair sa tabi ng bintana, naupo at tumingin sa mga ilaw ng kalye na nabahira ng ulan sa salamin. Hindi pa siya umiyak. Masyadong maraming dapat tanggapin. Kinabukasan ay walang dinalang kalinawan, mas maraming tanong lamang. Gumalaw si Janice sa kanyang apartment na parang isang sleepwalker. Ang kanyang mga iniisip ay magulo sa isang hamog.
Bandang 9, tumunog ang buzzer, si Carlton. Tumawag siya kagabi at sinabing mayroon siyang ibabahagi, isang bagay na importante. Pinapasok niya siya ng walang salita. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, lumabas si Carlton na may hawak na Manila folder at isang pagod na tingin sa kanyang mga mata. Suot niya ang parehong trench coat mula sa kanilang pagpupulong sa istasyon, bagamat basa na ito sa mga balikat ngayon. Nang hindi nagtatanong, sininyasan niya siyang umupo. Inilagay ni Carlton ang folder sa mesa sa pagitan nila, ngunit hindi agad binuksan. Sigurado ka bang handa ka na para sa iba pa? Malumanay niyang tanong. Tumango si Janice. Hindi ito tungkol sa pagiging handa. Tungkol ito sa pangangailangang malaman. Sinuri siya ng mga mata ni Carlton sandali. Pagkatapos ay binuksan ang folder. Sa loob ay mga lumang case file, malabong mga photocopy, at ilang internal memo mula sa mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Itinuro niya ang isa. Iyan ay isang memo mula sa internal compliance team ng Campbell Group, petsado ng taon bago namatay ang tatay mo. Binabanggit nito ang isang financial anomaly. May nagtataas ng mga red flag tungkol sa embezzlement. Lumilitaw ang pangalan ng tatay mo sa mga tala sa gilid. Nagtatrabaho siya sa finance para sa isang subsidiary noon, tama? Tumango si Janice, naninikip ang mga labi. Inakusahan nila siya ng pagnanakaw ng pondo. Tahimik siyang tinanggal. Hindi ito isinapubliko. Walang kasong isinampa. Ngunit ang timing. Ang aksidente ay nangyari wala pang 1 buwan pagkatapos niyang umalis. Sumandal si Carlton. Mayroon pa. Binanggit sa isa sa mga memo ang isang confidential report na ginagawa ng tatay mo. Nagpaplano siyang pumunta sa press o sa mga feds. Hindi namin alam. Ngunit may isang taong kinabahan. At kapag kinakabahan ang mga taong may pera, kumikilos sila. Naramdaman ni Janice ang isang malalim na kirot sa kanyang dibdib. Na para bang isang presyon na hindi niya napansin dati ay biglang naging matalas. So, pinatay nila siya. Bulong niya. Hindi sumagot si Carlton. Hindi na niya kailangan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang binuksan. May pruweba po ba kayo? Nag-atubili siya. Walang pruweba na tatayo sa korte. Ngunit sapat para malaman na pinatahimik siya. At may isa pa. Inilipat niya ang isa pang papel patungo sa kanya. Ito ay may legal na mga header. Ang tatay mo ay isang shareholder sa Campbell Group. Maliit lang, ngunit may karapatang bumoto. Ang manang iyon ay tahimik na sinipsip pabalik sa kumpanya. Walang legal na trail na nag-uugnay nito sa'yo. Sinigurado yon ng isang tao. Ngunit sa teknikal na paraan, ikaw ang karapat-dapat na tagapagmana ng stake na iyon. Tinitigan ni Janice ang papel. Kaya pala gusto nila akong manahimik. Hindi lang dahil alam ko kung ano ang binabalak ni na Vivian at Luis, kundi dahil kung pipilitin ko, malalantad ko ang lahat ng ito, ang nakaraan at ang kasalukuyan. Dahan-dahang tumango si Carlton. Tungkol ito sa pera, ngunit higit pa riyan, tungkol ito sa legacy, sa kapangyarihan. Nakaligtas ang mga Campbell sa loob ng maraming dekada sa pamamagitan ng pagkontrol sa kung ano ang alam at hindi alam ng mga tao. Sinubukan ng tatay mong baguhin iyon. Maaaring magawa mo pa rin. Tumayo siya, naglalakad-lakad na ngayon. Mas matatag ang boses. So, tinanggal nila siya, siniraan, at pinalabas na may kasalanan siya. At ngayon, nakaupo ako sa magarbong apartment na ito na parang isang kaso ng kawanggawa mula sa mismong lalaki na ang asawa ay nagpapatuloy sa parehong laro. Sabihin niyo sa akin, Carlton, isa ba akong pawn o mayroon akong galaw na gagawin? Hindi umalis ang tingin ni Carlton sa kanya. Mayroon kang galaw, ngunit mapanganib, delikadong mga tao sila. Hindi ka lang sumusundot sa isang natutulog na oso. Pumapasok ka sa lungga. Nakahalukip-kip si Janice. Kung gayon, kailangan kong maging handa. Gusto ko ang lahat ng mayroon kayo. Mga pangalan, petsa, mga taong nagtrabaho kasama ng tatay ko. Sino mang naririyan pa. Sino mang maaaring magsalita.
Tumango si Carlton. May isa pang tao. Kasamahan siya ng tatay mo. Nagtrabaho sa parehong opisina. Retirado na ngayon, nakatira sa Upstate. Makukuha ko ang contact niya. Pero Janice, huwag mong gawin ito ng mag-isa. Kakailanganin mo ng tulong. Nang hapong iyon, pagkatapos umalis ni Carlton, tinawagan ni Janice si Richard. Ang kanyang boses ay tahimik ngunit matatag. Kailangan kitang makita. Nagkita silang muli ng gabing iyon sa pagkakataong ito sa rooftop lounge ng parehong tower kung saan naroon ang kanyang bagong apartment. Ang lungsod ay nakalatag sa ilalim nila, kumikinang sa ilalim ng bigat ng mga lihim. Mukhang mas matanda si Richard sa mahinang liwanag. Ang kanyang ekspresyon ay binibigatan ng higit pa sa edad. Hindi siya nag-alok ng mga formalidad. Ipinakita sa akin ni Carlton kung ano ang sinusubukang gawin ng tatay ko, sabi niya. At kung ano ang ginawa nila sa kanya para doon. Tumango si Richard, mahina ang boses. Alam ko, naghinala ako, ngunit wala akong pruweba. Sinubukan kitang hanapin pagkatapos ng aksidente, ngunit nawala kayo ng nanay mo. Kumuha ako ng isang tao, ngunit nawala nila ang trail mo. Nang makita kita rito, parang tadhana na nagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon. Tiningnan siya ni Janice. Alam mo ba ang tungkol sa mga shares? Tungkol sa mana? Hindi siya natinag. Hindi hanggang kamakailan. Nang isinagawa ni Evan ang background check pagkatapos mong balaan ako, nahanap niya ang lumang shareholder link. Doon ko nalaman kung sino ka, kung sino ang tatay mo. Gusto kong sabihin sa'yo agad, ngunit hindi ako sigurado kung paano o kung makakatulong ba ito o makakasakit. Tumingin siya sa skyline. Masakit. Ngunit hindi kasing sakit ng hindi pagkaalam. Ngayon, gusto ko ng hustisya. Hindi paghihigante. Katotohanan lang. Ayokong pera. Gusto kong malinis ang pangalan ng tatay ko. At gusto kong malantad sila. Lumambot ang mga mata ni Richard. Kung gayon, gawin natin ito ng magkasama. Hahanap tayo ng paraan. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Kung iisipin ni Vivian na hinahabol mo siya, alam na niya na umiiral ako. Hindi siya yung tipo na nagiiwan ng mga loose ends. Dahan-dahan siyang tumango. Kung gayon, kailangan nating higpitan ng sa atin. Lumakas ang hangin sa paligid nila. Hinigpitan ni Janice ang kanyang Amerikana at tiningnan ng lalaki sa tabi niya. Hindi lang isang bilyonaryo ngayon, hindi lang isang figura sa isang iskandalo, kundi isang taong dating tumawa kasama ng kanyang ama, na dating tinawag siyang kapatid. Baka mahalaga iyon. Baka iyon na lang ang natitirang mahalaga. Huminga siya. Hindi na ako natatakot, ngunit kailangan kong malaman. Kung itutuloy ko ito, kung isa sa publiko ko ito, anong mangyayari sa'yo? Bahagyang ngumiti si Richard. Kung gayon, masusunog ako kasama nila. Ngunit kung iyon ang kailangan para maitama ito, kung gayon, ganoon na nga. Tumayo sila sa katahimikan sandali. Ang bagyo ay malayo na ngayon. Ang mga ilaw ng lungsod ay hindi kumukurap. Naramdaman ni Janice na bumigat ang mga taon, sapat lang para hayaang pumasok ang isang bagay pa. Hindi pa ginhawa, kundi determinasyon. Hindi na siya anino ng kanyang ama, siya na ang kanyang boses. At malapit nang marinig ito ng mundo, ang bar na binanggit ni Richard ay hindi ang uri ng lugar na basta mo na lang mapapasukan, maliban kung may dahilan ka. Nasa kalahating block ito mula sa isang saradong post office at sa tapat ng isang nakasarang tindahan ng sapatos. Ang pangalan nito ay matagal ng kupas mula sa awning sa itaas ng pasukan. Ang neon sign ay mahinang kumikislap. Nagkakalat ng isang maputlang asul na liwanag na hindi gaanong nag-aanyaya sa mga customer kundi hinahamon silang lumapit. Sa loob, makapal ang hangin dahil sa nalalabi ng lumang usok at mas lumang mga lihim. Tahimik ito, kakaunti ang tao, may ilang lokal na nakayuko sa kanilang mga inumin. Yung uri ng mga lalaki na mukhang ilang taon nang nakaupo sa parehong upuan. Unang pumasok si Richard, sinusuri ang madilim na silid ng may tahimik na kumpiyansa. Hindi siya nagsalita. Sumunod sa kanya si Janice.
Tense ang postura. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nag-a-adjust sa dilim. Nakasuot siya ng simpleng Amerikana at tinalian ang kanyang mga kulot para hindi gaanong mapansin, ngunit ang kanyang kaba ay mas nagpatampok sa kanya kaysa sa anumang matingkad na kulay. Tumatakbo ang kanyang isip, binabalanse ang takot at layunin. Alam niyang mapanganib ito, alam din niyang kailangan itong gawin. Natagpuan nila si Luis na mag-isang nakaupo sa isang sulok na booth sa likod, isang baso ng bourbon na hindi nagagalaw sa harap niya. Hindi siya mukhang nagulat nang makita si Richard, ngunit nang mapansin niya si Janice na kasunod lang, kumislap ang kanyang ekspresyon ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. Konsensya, kuryosidad, baka pareho. Umayos siya ng upo, pinapagpaga ng hindi nakikitang alikabok mula sa kanyang manggas, at sininyasan silang umupo. Hindi ko akalaing magdadala ka ng kasama, sabi ni Luis, mahina at pantay ang boses, na may maingat na pagpipigil na ginagamit ng isang taong alam na nire-record siya. Hindi siya kasama, sagot ni Richard, dumudula sa upuan sa tapat niya. Siya ay isang taong kailangan mong pakinggan. Dahan-dahang naupo si Janice, magkahawak ang mga kamay sa kanyang kandungan para hindi manginig. Pinag-aralan niya ang mukha ni Luis sa madilim na liwanag. Mas bata siya kaysa sa inaasahan niya. Marahil nasa kalagitnaan ng 40s, may matutulis na katangian at mga matang masyado ng maraming nakita. Mukha siyang uri ng lalaki na bihirang madumihan ang mga kamay, ngunit hindi pinipigilan ng iba na gawin ito. Alam mo kung sino ako, sabi niya. Tumango si Luis. Ikaw ang housekeeper mula sa hotel, ang nakinig. At anak ni Lawrence Rhodes, dagdag niya. Nagkaroon yon ng reaksyon. Napapikit si Luis at bahagyang nanigas ang kanyang panga. Hindi ko alam yang bahaging yan, bulong niya. Sumusulyap kay Richard pagkatapos ay pabalik sa kanya. Kamukha mo siya. Nagtiwala siya sa maling mga tao, sabi ni Janice, matatag ang boses sa kabila ng bigat sa likod ng kanyang mga salita. Inakala niyang magkakaroon ng pagbabago kung magsasalita siya. Sa halip, nawala sa kanya ang lahat, pati na ang kanyang buhay. Huminga ng malalim si Luis. Sa tingin mo ako ang bumaril? Sa tingin ko, tumayo ka lang at nanood, sagot niya. O baka tumingin ka sa ibang direksyon dahil kumbinyente. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo ngayon. Tinitigan niya ang inumin na hindi pa niya nagagalaw, na para bang ang sagot ay nasa ilalim ng baso. Umabot ang katahimikan. Hinayaan ito ni Janice. Ang pressure, natutunan niya, ay minsan mas epektibo kaysa sa pakiusap. Maingat si Vivian, sabi ni Luis sa wakas. Hindi siya nagiiwan ng mga bakas. Kapag ginagawa niya, plano, kontrolado. Hindi ako nagtatanong, bahagi iyon ng kasunduan. Kung gayon, ito na ang pagkakataon mong magtanong, sabi ni Richard. Tanungin mo ang sarili mo kung handa kang bumagsak kasama niya o kung may natitira ka pang karapat-dapat iligtas. Itinagilid ni Luis ang kanyang ulo. Pinag-aaralan si Janice na parang ngayon lang siya nakita. Hindi siya natinag. Ang kanyang mga kamay ay tahimik na ngayon, pantay ang kanyang paghinga. Hindi ka natatakot, sabi niya. Oo, natatakot ako, sagot niya. Pero mas natatakot ako sa mangyayari kung mananahimik ako. Isa pang katahimikan. Pagkatapos ay dinukot ni Luis ang kanyang Amerikana at inilipat ang isang nakatuping napkin sa mesa. Binuksan ito ni Richard. Nakasulat sa maliliit at tiyak na letra ay isang address. Diyan niya itinatago ang mga totoong bagay. Tahimik na sabi ni Luis. Ang uri ng mga file na hindi lumalabas sa mga audit o mga utos ng korte. Mga password, wire routes, mga orihinal na pirma. Isang storage unit? Tanong ni Richard. Umiling si Luis. Mas masahol pa, Harlow Estate, ang lumang lugar ng pamilya niya. Akala ng lahat ay abandonado na. Hindi, may isang pag-aaral sa ikalawang palapag sa likod ng mga bookshelf. Biometric lock sa safe. Tumulong akong i-install yan. Sumandal si Janice. May tao ba ron? Karaniwan wala. Ngunit tinitingnan ni Vivian sa mga random na gabi. Paranoid siya pero tamad.
Tumingin si Richard kay Janice, tumatango na siya. Papasok tayo, sabi niya. Kukunin natin ang kailangan natin. Nag-atubili si Luis. Tingnan mo, ibinibigay ko ito sa'yo dahil ayoko nang may dugo pa sa aking mga kamay. Ngunit kung malaman niyang tinulungan ko kayo, hindi niya malalaman, sabi ni Richard. Hayaan mong kami na ang mag-alala riyan. Tumayo si Luis, halatang tapos na ang usapan. Ngunit bago siya tumalikod, tiningnan niya si Janice sa huling pagkakataon. Mabuting tao ang tatay mo, sabi niya. Hindi niya dapat naranasan ang nangyari, walang sino man sa inyo. Pinanood siya ni Janice na umalis, naninikip ang dibdib, tuyo ang lalamunan. Hindi niya inaasahan ang awa, o baka hindi ito awa, baka isang uri ito ng pag-amin. Nang lumabas sila sa malamig na hangin ng gabi, lumingon sa kanya si Richard. Hindi mo kailangang sumama sa akin bukas, sabi niya. Mas marami ka nang nagawa kaysa sa inaasahan ng sinuman. Tumingala si Janice sa mga bituin sa itaas ng mga bubong. Kung hindi ako pupunta, sabi niya, lagi akong mag-iisip. Kailangan kong tapusin ito. Tumango si Richard, dahan-dahang inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Kung gayon, sabay tayong pupunta. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Janice. Nakahiga siya sa hindi pamilyar na kutsyon sa kanyang marangyang apartment, nakatitig sa kisame. Ang mga anino sa itaas niya ay sumasayaw kasama ang mga headlight mula sa kalye sa ibaba. Paulit-ulit niyang inaalala ang US kinabukasan ay nagdala ng ibang uri ng katahimikan. Hindi ito ang kawalan ng laman ng kalungkutan o pagkalito, kundi ang katahimikang dumarating kapag alam ng isang tao kung ano ang dapat niyang gawin, kahit na hindi siya sigurado kung paano ito magtatapos. Tumayo si Janice sa tabi ng bintana ng apartment sa Greenhurst, nakatitig sa tanawin ng lungsod na nabahira ng kulay abo. Ang bigat ng narinig niya kagabi ay nanatiling nakadagan sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kalinawan. Tumawag si Luis pagkatapos ng ilang oras na walang tugon, kasunod ng kanilang tensyonadong pagpupulong. Sa wakas ay dumating ang kanyang boses, diretso at walang emosyon, ngunit bawat salita ay basang-basa sa isang bagay na malapit sa pagsuko. May isang lugar, sabi niya. Harlow Estate, ang lumang ari-arian ng pamilya niya. Walang sino man ang dapat pumunta roon, ngunit pabalik-balik siya. Nandoon ang mga file, lahat ng ito. Ang kanyang leverage, ang mga bagay na hawak niya sa mga tao. At kung ano ang hinahanap mo rin, nandoon ang pangalan ng tatay mo. Nakita ko minsan. Hindi agad sumagot si Janice. Pinakinggan niya, tinanggap, at nagtanong lamang ng isang tanong. Paano ako makakapasok? Huminto si Luis sandali bago sumagot. Side entrance, malapit sa conservatory. May lumang keypad. Akala niya walang nakakaalala ng code, pero alam ko, 1945. Huwag mo nang itanong kung bakit. Hindi niya iyon ipapaliwanag. Hindi binabantayan ang lugar, pero huwag kang magkamali. Kung maghinalaman lang siyang papalapit ka roon, malalaman niya, at hindi niya ito patatawarin. Ngayon, habang ang araw ng umaga ay halos hindi makatunaw sa lamig sa kanyang tiyan, tumalikod si Janice mula sa salamin. Nakaupo si Richard sa sopa. Binabasa ang ilang dokumentong ibinigay ni Martinez. Mas maraming ulat mula sa mga lumang investigasyon, mga resibo mula sa mga pekeng kumpanya sa ilalim ng shell ng pamilya Campbell. Ngunit kahit sa lahat ng iyon, iba ang mga dokumentong binanggit ni Luis. Hindi sila mga kopya. Sila ang pinagmulan, ang mga orihinal, ang uri ng mga papel na kayang magpabagsak ng mga imperyo. Ibinigay niya sa atin ang lahat, sabi ni Janice, matatag ang boses. Tumingala si Richard, ibinaba ang mga papel. Tumango siya, naninikip ang mga linya sa paligid ng kanyang bibig. Kung gayon, hindi na tayo maghihintay. Pupunta tayo ngayong gabi, sabi niya. Ang desisyon ay ginawa, hindi nang may pananabik, kundi nang may determinasyon. Walang lugar para sa kaba, katotohanan lamang.
Dahan-dahang lumipas ang mga oras habang kinokolekta nila ang kanilang kakailanganin. Mga flashlight, guwantes, isang digital scanner para sa mga larawan, isang burner phone sakali lang. Hindi kailanman napagtanto ni Janice kung gaano ka-methodical si Richard hanggang sa mapanood niya siyang maghanda para sa isang bagay na tulad nito. Ang kalmadong paraan ng paggawa niya ng listahan, ang paraan ng hindi panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil hindi siya natatakot, dahil nagawa na niya ito, baka hindi eksakto ito, ngunit malapit na. Pagsapit ng dapit hapon, nasa daan na sila. Ang Harlow Estate ay nasa hilaga ng lungsod, nakabaon sa ilalim ng matataas na puno at napabaya ang mga daanan ng graba. Ang lugar ay dating maganda, isang simbolo ng legacy at kapangyarihan, ngunit ngayon ay mas mukha na itong isang museo na walang gustong bumisita. Ang pintura ay natutuklap mula sa mga haligi. Ang mga bintana ay may mga guhit ng panahon at alikabok. Walang ilaw, walang sasakyan, katahimikan lang. Nanigas ang mga daliri ni Janice sa zipper ng kanyang Amerikana habang lumalabas sila ng kotse. Hindi nagsalita si Richard, sumenyas lang siyang sumunod sa landas na inilarawan ni Luis. Bawat yapak sa graba ay parang isang babala, ngunit walang dumating. Natagpuan nila ang pasukan sa conservatory sa likod ng isang kinakalawang na trellis. Nandoon ang keypad, lumang ngunit buo. Pinunasan ni Richard ang screen, inilagay ang code. Isang mahabang paghinto, pagkatapos ay isang mahinang tunog. Nag-click ang pinto. Sa loob, ang bahay ay amoy amag at wax. Ang mga muebles ay nababalutan ng mga kumot. Ang hangin ay may katahimikan ng mga lihim na matagal nang itinago. Sumunod si Janice sa likuran ni Richard habang paakyat sila sa malaking hagdanan. Binibilang ang bawat hakbang na para bang guguho ito. Sa itaas, isang malawak na pasilyo ang patungo sa silangang bahagi. Sinabi ni Luis na ang opisina ay nasa dulo, sa isang pintong may panel na may nakaukit na kuwago. Natagpuan nila ito. Mabigat ang pinto, mabagal ang mga bisagra. Sa loob, mas malamig ang hangin. Ang silid ay parang hindi nagagalaw sa loob ng maraming dekada. Mga lumang libro, mga oil painting, isang globo na may basag na lacquer. Ang safe ay kung saan sinabi ni Luis, sa likod ng kaliwang panel ng fireplace. Hinila ito ni Richard nang may pagsisikap. Inilalantad ang isang parisukat na bakal na may mechanical na dial. Luma ito, bulong niya. Kailangan ng galing. Habang pinipihit niya ang dial, tumayo si Janice na nagbabantay sa tabi ng pinto. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang lalamunan, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pag-asa. Kung hindi ito gumana, kung wala silang mahanap, para lang silang humahabol sa mga anino. Ngunit hindi niya hinayaan ang sarili na mapunta roon. Nagtiwala siyang sinabi ni Luis ang totoo, at higit pa riyan, nagtiwala siya sa kanyang sarili. Pagkatapos, nag-click ito. Pinihit ni Richard ang hawakan, at bumukas ang safe na may mabagal at atubiling langit-ngit. Sa loob ay dalawang makapal na folder. Ang isa ay may etiketang isang salita, Comet. Ang isa naman, Lawrence. Inabot ni Janice ang pangalawa. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito. Ang mga mata ay sinusuri ang mga pangalan, numero, internal memo, mga bagay na pinirmahan ng mga miyembro ng board, mga invoice mula sa mga shell company, mga liham na nananakot sa mga dating empleyado. At sa ilalim, isang larawan ng kanyang ama na nakaklip sa isang file na may sulat kamay na tala. Priority, risk. Leak potential, contained quietly. Hindi pa siya umiyak, ngunit nanikip ang kanyang dibdib sa paraang halos makahinga. Pagkatapos ay nakarinig sila ng isang tunog mula sa ibaba, isang pinto na sumara ng malakas, mga yapak. Hindi nagmamadali, hindi natataranta, sinusukat. Kinuha ni Richard ang mga folder at isinuksok sa kanyang bag. Pinatay ni Janice ang flashlight. Nagkatinginan sila. Walang kailangang salita, may tao rito. Mabilis silang kumilos ngunit tahimik, binabalikan ang kanilang mga hakbang pabalik sa pasilyo. Sakto namang narating nila ang tuktok ng hagdanan,
Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Inaasahan kong susubukan niyo ang isang bagay na tulad nito, sabi ni Vivian. Ang kanyang boses ay kalmado, halos natutuwa. Huminto si Richard, nanigas ang panga ni Janice. Lumipat sila sa gilid ng dingding, nananatili sa mga anino. Ang mga takong ni Vivian ay kumalansing sa marmol na sahig. Lagi kang may hilig sa mga nawawalang dahilan, Richard. Pero kailangan kong sabihin, hindi ko inaasahan na isasama mo siya rito. Isa pang boses ang sumunod, si Luis. Nasa kanila ang mga file, sinubukan ko silang pigilan. Ang kanyang boses ay wala sa tono, diretso, halos rehearsed. Mahinang tumawa si Vivian. Siyempre, sinubukan mo. Humakbang si Janice. Alam mo, tawag niya pababa. Alam mo kung ano ang ginawa nila sa tatay ko at pumirma ka. Hindi tumingala si Vivian. Nagsindi siya ng sigarilyo. Pabaya ang tatay mo. Masyadong mayabang. Akala niya ililigtas siya ng pagiging tama. Hindi kailanman. Hinawakan ni Richard ang braso ni Janice. Hinihila siya pabalik. Ngayon, bulong niya. Takbo! Tumakbo sila pababa sa mga hagdan ng serbisyo habang ang boses ni Vivian ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, kalmado at malinaw. Kunin niyo sila ng buhay. Gusto kong buo ang mga file. Nang marating nila ang pinto sa likod, isang anino ang humarang sa labasan, isa sa kanyang mga tauhan. Unang sumugod si Richard, ibinangga ang pinto sa balikat ng lalaki. Sumiksik si Janice sa ilalim at tumakbo palabas sa kakahuyan. Ang folder ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Hindi sila huminto sa pagtakbo hanggang sa bumalik ang graba sa ilalim ng kanilang mga paa at nakita ang kotse. Inunlock ito ni Richard ng malayuan habang tumalon si Janice sa upuan ng pasahero. Magmaneho ka, sabi niya, garalgalang boses. Magmaneho ka na. Habang humaharurot sila, ang mga puno ay dumadaan na parang latigo. Tiningnan ni Janice ang folder. Hindi na siya nanginginig, hindi dahil sa takot. Handa na siya. Ang daan patungo sa Harlow Estate ay parang isang nakalimutang peklat sa mga burol. Matagal nang inabandona ng mga orihinal na naninirahan dito, ngunit binabantayan pa rin ng mga lihim na malayo sa pagiging patay. Ang estate ay nakatayo sa unahan sa dumidilim na liwanag. Nakaupo si Janice sa upuan ng pasahero. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa kanyang mga hita. Basa ang mga palad, ang mga mata ay nakatingin sa unahan, ngunit malabo. Ang kanyang paghinga ay mabagal at sinadya. Bawat paghinga ay mas mabigat kaysa sa huli. Nakatutok si Richard sa manibela, hindi gaanong nagsasalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi awkward. Ito ay may layunin. Pareho nilang alam na ang gagawin nila ay maaaring magbago ng lahat. At walang sino man sa kanila ang kayang sirain ang focus na iyon sa anumang mas mababa sa paninindigan. Ipinark nila ang kotse sa isang damuhan sa gilid ng daan, malayo sa pangunahing driveway ng estate. Inabot ni Richard kay Janice ang isang maliit na flashlight at isang pares ng guwantes. Papasok tayo ng tahimik, kukunin ang kailangan natin, at aalis, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tumango si Janice. Alam na niya ang plano. Umikot na ito sa kanyang isipan ng 100 beses mula nang ibigay ni Luis ang lokasyon at inilarawan ang nakatagong safe sa likod ng isang baluktot na painting sa ikalawang palapag. Lalong lumamig ang hangin habang gumagapang sila sa mga puno patungo sa estate. Ang bahay, na dating marangya sa kanyang mga Gothic arch at batong harapan, ngayon ay kupas na at may mga bitak. Ang mga baging ay nakapulupot sa mga haligi ng beranda. Ang mga shutter ay maluwag mula sa mga kinakalawang na bisagra at ang bubong ay lumubog sa mga bahagi kung saan kinuha na ito ng panahon. Maingat na humakbang si Janice sa isang basag na batong landas. Ang kanyang mga sapatos ay dahan-dahang dumadampi sa mga taon ng dumi at dahon. Nauna si Richard at dahan-dahang itinulak ang pinto sa gilid. Lumangit-ngit ito ng 1 beses bago bumigay. Pumasok sila na parang mga multo. Sa loob ang estate ay amoy amag, lumang kahoy at panahon.
Ang kanilang mga flashlight ay tumagos sa dilim, nagpapatalbog ng mga anino sa mga muwebles na puno ng alikabok at natutuklap na wallpaper. Umakyat sila sa itaas sa katahimikan, ang mga sahig ay umuugong sa ilalim ng kanilang bigat. Naramdaman ni Janice na tumataas ang tibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga, isang tuloy-tuloy na tambol na lalong lumalakas sa bawat hakbang. Ang pag-aaral ay tulad ng inilarawan ni Luis. Isang malaking mesa ang nakaharap sa isang maruming bintana, at ang dingding sa likod nito ay dominado ng isang baluktot na oil painting ng isang matagal nang namatay na patriarch. Lumapit si Richard, sinusuri ang mga gilid hanggang sa mahanap niya ang trangka. Hinila niya ang painting, inilalantad ang isang metal na safe na nakalagay sa plaster. Mabilis siyang lumuhod at kinuha ang isang nakatuping piraso ng papel mula sa kanyang Amerikana. Ang kombinasyong ibinigay ni Luis. Habang sinisimulan niyang idayal ang mga numero, lumingon si Janice patungo sa pinto at nagbantay, humigpit ang hawak sa flashlight. Ang mga segundo ay parang mga minuto. Ang huling kalansing ng safe ay mas malakas kaysa sa dapat. Inabot ni Richard at kinuha ang isang makapal na folder. Basag ang gulugod, nakaumbok ang mga papel sa loob. Tiningnan niya ang ilang pahina, naniningkit ang mga mata. Nandito lahat, bulong niya. At pagkatapos ay dumating ang boses. Lahat ba ng inaasahan mo? Biglang lumingon si Janice. Sa pintuan ay nakatayo si Vivian. Hindi siya nakasuot ng damit pang negosyo o isang bagay na angkop para sa isang komprontasyon, kundi isang malinis na puting blusa at slacks na para bang dumating siya para sa tsaa at hindi para sa isang showdown. Ang kanyang buhok ay mahigpit na nakatali, madilim ang kanyang lipstick at walang laman ang kanyang mga mata kundi paghamak. Dapat alam kong pupunta ka para rito, sabi niya, lumalapit sa silid. Talaga bang iniisip mong may kahulugan ng tumpok na papel na iyan sa mga taong mahalaga? Tumayo si Richard, mahigpit na hawak ang folder. Magkakaroon ito ng kahulugan sa isang korte. Tumawa si Vivian. Richard, naniniwala ka pa rin sa mga korte. Nakakatuwa ka. Humakbang si Janice. Pinatay mo ang tatay ko. Nagsinungaling ka, siniraan mo siya, at sinira mo ang lahat ng kanyang itinayo. Ang folder na iyan, hustisya iyan. Dahan-dahang lumipat ang tingin ni Vivian sa kanya. Nakialam ang tatay mo sa mga bagay na hindi niya dapat pakialaman. Nakalimutan niya ang kanyang lugar. Naramdaman ni Janice ang isang apoy na umakyat sa kanyang dibdib. Hindi nanginig ang kanyang boses. At ngayon, ikaw ang mananagot para diyan. Kumunot ang mga labi ni Vivian sa isang ngisi. Ako ba? Doon pumasok si Luis sa likuran niya. Isang pistola sa kanyang kamay. Nanigas ang silid. Hindi siya tumingin sa kaninuman sa kanila, nakatitig lang sa sahig, pagkatapos ay kay Vivian at sa wakas kay Janice. Ang baril ay mabigat na nakabitin sa hangin. Luis, tahimik na sabi ni Richard, humahakbang pasulong. Hindi na tinag si Vivian. Gawin mo! Tiningnan siya ni Janice, matatag ang mga mata. Sinabi mong ayaw mo na nito. Sinabi mong tapos ka na. Napalunok si Luis. Nanginginig ang kamay. Sabi niya, kung hindi, ako na ang susunod. Hindi gumalaw si Janice. Kung babarilin mo ako, mananatili kang sa kanya magpakailanman. Alam mo na yan, hindi ka na makakaalis. Ngunit kung tutulungan mo kami ngayon, makakalakad ka ng malaya. Hindi perpekto, ngunit malaya. Tiningnan muli ni Luis si Vivian. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Walang takot, kalkulasyon lang. Sa tingin mo ba may pakialam siya sa'yo? Tanong ni Janice. Ginagamit ka lang niya tulad ng ginamit niya sa lahat. Isa ka lang kasangkapan sa kanya. Umikot ang baril. Napayuko si Luis, pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang braso. Tapos na ako, sabi niya. Bahagyang bumukas ang bibig ni Vivian. Pagkatapos ay naging galit. Sumugod siya sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang kamiseta. Ang kanyang boses ay tumataas sa isang sigaw. Idiota ka! Duwag na walang gulugod! Bago pa niya maabot ang kanyang mukha, kumilos si Richard. Pumagit na siya, hinawakan ng kanyang mga braso, at ipinilipit sa likod niya
Nang may nakakagulat na lakas, nagpumiglas siya, ngunit mahigpit siyang hinawakan. Lumapit si Janice at kinuha ang baril mula sa kamay ni Luis. Hindi nanginginig ang sarili niyang mga kamay. Napanatag ang silid sa isang hindi mapakaling katahimikan. Humihingal si Vivian, namumula ang mga pisngi, ang mga hibla ng buhok ay nahuhulog. Mukhang wasak si Luis, ang kanyang mga mata ay nanlalabo ng isang bagay sa pagitan ng kahihiyan at pagod. Tumayo si Richard na naninigas at tahimik. Mahigpit siyang hawak. Tinitigan ni Janice si Vivian. Akala mo walang darating para sa'yo. Akala mo ang mga taong tulad ko ay hindi mahalaga. Nagkamali ka. Hindi sumagot si Vivian. Ngumisi lang siya. Ilabas na natin siya rito, sabi ni Richard. Maingat silang gumalaw sa bahay. Binabalikan ng kanilang mga hakbang. Nauna si Janice, matatag ang flashlight sa isang kamay. Ang pistola ay mahigpit na nakasuksok sa baywang ng kanyang maong. Sumunod si Richard. Ginagabayan si Vivian ng may matalas at sanay na mga kilos. Nasa likod si Luis, tahimik. Ang pagsisisi ay makapal sa paligid niya na parang hamog. Sakto namang lumabas sila sa hangin ng gabi. Lumingon si Janice sa huling pagkakataon para tingnan ang bahay. Nakita ng estate ang mga henerasyon ng kasinungalingan, manipulasyon at sakit. Ngunit ngayong gabi, may nagbago. Sa unang pagkakataon, may isang taong kumuha ng isang bagay pabalik mula rito. Hindi pera, hindi ari-arian, katotohanan. Isinakay nila sa kotse si Vivian, nagngingit-ngit pa rin. Ang kanyang mga braso ay nakagapos na ngayon. Nasa kandungan ni Janice ang folder. Hindi niya ito binuksan. Hindi na niya kailangan. Sapat na malaman na ang lahat ng pinuntahan niya rito, lahat ng nawala sa kanya, ngayon ay may landas pasulong. Nang paandarin ni Richard ang makina at lumiit ang estate sa likuran nila, hinayaan ni Janice ang sarili ng isang malalim na hininga. Ang una sa loob ng ilang oras na hindi masakit. Hindi pa sila tapos, ngunit sa unang pagkakataon, alam niyang nananalo na sila. Ang mga gulong ay lumangit-ngit sa maluwag na graba habang ibinalik ni Richard ang kotse sa paikot-ikot na driveway ng estate. Ngunit bago pa man sila makarating sa tarangkahan, malakas siyang nagpreno. Sa unahan, mga malabong siluet ang nakatayo sa gilid ng daan, naiilawan ng mahinang pulang ilaw ng isang madilim na SUV na naka-idle sa gilid. Sumandal si Janice, naniningkit ang mga mata nang mahuli niya ang hindi maikakailang kislap ng bakal. Hindi bababa sa dalawa sa kanila ay armado. Nanigas ang panga ni Richard habang inililipat niya ang gear sa reverse. Dahan-dahang inaatras ang kotse nang hindi binubuksan ang mga headlight. Hindi sila nag-iisa, sabi niya. Alam na ni Janice. Sa likuran nila, sa masikip na upuan sa likod, nakayuko si Luis. Nanginginig pa rin ang kamay mula sa komprontasyon sa loob. Nabasag ang kanyang boses habang bumubulong. Tinawagan niya sila, Malam,